mo bang magstay sa malabuis buhay na shelter sa tuktok ng bundok tulad ng isang ito sa Switzerland? O sa itinuturing na loneliest cabin in the world sa matarik na kabundukan ng Washington? Ito kayang nasa gilid ng bangin sa Jeju Province sa China. Ang isang ito nga ay tila nakapatong lang sa tuktok at napaliligiran ng yelo. Extreme, diba? Hindi na bago ang mga lodge na ito na nakatirik sa gilid o tuktok ng bundok, tulad nitong Capana Margherita na kilalang mountain lodge sa gitna ng Italy at Switzerland. May maliliit din na cabin gaya nitong Bivouac Luca Pasqualetti. Iba-iba man ang istruktura pero parehong tibay ng katawan ang puhunan para mapuntahan at ma-enjoy ang tanawin sa kabundukan. Sa taas na 4,554 meters above sea level sa summit ng Punta Niffety ng Monte Rosa, matatagpuan ang Capana Regina Margherita. Itinuturing ito bilang pinakamataas na mountain hut sa Europa na sinunod sa pangalan ni Queen Margherita ng Savoy. Itinayo ito noong 1889 sa pangunguna ng Italian Alpine Club na nagkakahalaga ng 17,094.55 Italian lire o 580 pesos at binuksan sa publiko noong August 1893. Ngunit ang kasalukuyang Capana Margherita ay hindi na ang orihinal na struktura. Sa katunayan, ang unang gusali nito ay giniba noong 1979 at pinalitan ito ng bagong lodge na may kasamang laboratorio at formal na binuksan noong August 1980. Pero para saan nga ba ito at bakit ito itinayo? Ang orihinal na struktura ay itinayo bilang pahingahan para sa mga climber at mountaineer at nagsilbing base camp para sa pag-akyat sa iba pang tuktok ng Monte Rosa. Ngunit kalaunan, mas nakilala ito bilang isang meteorological observatory. At noong late 1800s hanggang early 1900s, naging research center naman ito para sa pag-aaral ng high mountain medicine sa pangunguna ni Angelo Mosso, isang scientist, researcher at professor mula sa University of Turin. Mula noong taong 2000, kinikilala rin ang Capana Margherita bilang highest meteorological station sa buong Europe. Meron itong mga kwarto na nakalaan para sa mga researcher na taon-taong gumagamit ng lodge bilang laboratorio para sa kanilang medical and physiological studies. Bukod rito, ang pasilidad ay kumpleto at maayos na naihanda upang komportableng makapag-accommodate ng hanggang 70 katao. Ang pag-akyat sa Capana Margherita ay kadalasang nagsisimula sa Alagna sa Piedmont o sa Gressoni Val di Aosta. Mula sa valley, mararating ang Passo di Salati gamit ang ski lifts sa kaakyat sa Punta Indren kung saan magsisimula ang ascent pa Capana Margherita. Bagamat hindi ito technical na mahirap, mayroon itong 1,300 meters elevation gain, kaya karaniwang inaabot ng 2 araw. Tanging mga bihasa o well-trained mountaineers lang ang kayang tapusin ito sa loob ng 1 araw. Mula Punta Indren, madadaanan ang Città di Mantova Hut at pagkatapos ng 45 minutes pang lakaran ay makikita ang Capana Niffety, isang sikat na pahingahan sa bukana ng Garstelet Glacier. Mula roon, aabuti ng 3 hanggang 5 oras paakyat sa Capana Margherita. Depende sa pisikal na kondisyon ng katawan at ng trail. Paahon ang buong ruta, may 2 ridge na dadaanan at ang huling bahagi ang pinakamatarik. Kapag narating na ang Capana Margherita, siguradong sulit ang pagod dahil sa nakamamanghang tanawin. Ngayon, pumunta naman tayo sa isa pang unique na mountain shelter, ang Bivouac Luca Pasqualetti, na nakatayo sa gilid ng tuktok ng Morion Ridge sa Valpillin, Italy at may taas na 3,290 meters. Binuksan ito noong 2018 bilang pag-alala ng Pasqualetti family sa kanilang mountain lover na anak na si Luca na namatay sa Apuan Alps noong May 2014. Ang 140 square foot o 13 square meter shelter na ito ay dinisenyo ni Robert Dini at Stefano Gerudo sa tulong ng Italian prefab company na Lip Factory. Ang disenyo ng bivouac ay nakatuon sa pagiging simple, praktikal at effective thermal insulation. Lahat ng bahagi ay matitibay pero hindi ginamitan ng semento, kundi dry-mounted recyclable materials at ecologically certified.
Bukod rito, metal-based lang ang ginamit bilang pundasyon para hindi masira ang lupa. Bagamat maliit ang shelter, optimize ito para maging maaliwalas at kaya nitong mag-accommodate ng hanggang 8 tao. Nasa gilid ang pinto at may panoramic window na nakaharap sa silangan, kaya mas maraming sikat ng araw, liwanag at init sa loob. Ang living area naman ay may mesa na may 8 upuan. Sa bandang likod ang night area na may 2 wooden platform, mattresses at kumot. Mayroon din itong maliit na dibateryang solar panel para sa ilaw. Ayon sa mga arkitekto nito na sina Dini at Girudo, layunin ng Bivouac Luca Pasqualetti na hikayatin ang mga mountaineer na muling tuklasin ang mga nakalimutang lugar sa pamamagitan ng pag-i-improve ng accessibility para sa mountaineering. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, mag-comment ng big yes. This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!